dumako ho tayo sa susunod nating topic. Naku, eto. Kapag usapang gurguran ho, mga kababayan, sino unang pumapasok sa isipan ninyo? Eh di pa po, eto, ayan. Ayan, ayun, di ba? Oh. Ng mga bangag. Ayan, mga salitang gurgur, salitang mga bangag. O yan. Pero hindi po nalagyan ng cover na picture, mga kababayan. Kaya ang gagawin ko, ipe-play ko na lang yung kanyang sasabihin at saka tayo magkokomento. Mahirap na, no? Ika-copyright tayo niyan. Hindi na natin sasabing baka i-copyright tayo. Ika-copyright tayo niyan talaga. O game. Pakinggan nyo ho, ha? Gurgurin si Inday. God forbid, sana Lord wag mo itong pahintulutan. Ito for the Gugurgurin na naman si Inday. heck of this, ano lang. Kung magurgur si Inday, o imbestigahan. Gano'n na lang, for imbestigahan. Yung mga motherhood statement, di ba uy kami nalulungkot, burado na. Tingin nyo po maniniwala ang taong bayan? Eh si Inday Sara nga ang ano eh, si BP Sara nga eh, ang may banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ng misis ni Pangulong Bongbong Marcos, ng pinsan ni Bongbong Marcos. Tapos sasabihin itong mga to, eh gugurgurin, ipapategi si Inday Sara Duterte. Eh sila nga yung malakas ang loob na magbanta ng buhay. Tapos pinapasa ho nila. Palibasa ho kasi, mga kababayan, no, hindi pa ho tapos ang NBI. Oh, hindi pa ho tapos ang NBI na mag-imbestiga sa Vice Presidente doon sa mga sinabi niya na pagbabanta ho. Di ba? Oh, tuloy. Hindi na natin maibabalik yung buhay niya. It's the same thing pag namatay ako. Pag nagurgur nila ako, malulungkot lang kayo. Tagtagong Ganun na nga. Hindi, tatatak sa aming isipan na, oh, may topak yan eh. Kung ano-ano pinagsasasabi. Di mo ba? Bukod sa malulungkot, oh, tatatak din sa isip namin, may topak yan eh. Kung ano-ano pinagsasasabi niyan eh. Kung ano-ano binibintang niyan sa sa presidente, no? Wala naman silang mga ebidensya. O, di ba? O, tuloy. pa sila, Marlica, I miss you, die, ganito, ganyan. Then, that's the end of my life. That's the end of my story. Pero hindi natin i-allow na gugurgurin tayo. Kaya nga, alam ko, ang ginagawa nila, na pag hinahunting nila ako, nahihirapan sila na huntingin ako dito sa Amerika. Nagtatago ka lang talaga. Di ba? Lahat po, pati po yung mga kaso niya, yung pagtanggap po ng mga sabpina, mga bossing, pinagtataguan niya ho. Tapos sasabihin, wala naman po akong na-receive na sabpina eh. Hindi ko naman po nakuha yung sabpina eh. Oh. Diba ganun din ho ang style ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Sinasabi, wala ho kaming natanggap na imbitasyon galing sa Kongreso. No, kaya hindi po kami nakaka-attend sa mga Quadcom hearing. Iniiwasan lang ho nila, mga boss. Iniiwasan lang po nila. Yung sinasabi niya, may pinadala dito na hitman si Lisa Marcos, si Lisa Araneta Marcos. Diyos ko Lord, kala mo naman ganun-ganun lang. Hindi na nga ho sila pinapansin eh. At lalo ho silang nanggagalaite, mga boss, pag hindi ho sila pinapansin. No, kasi ang gusto nitong mga to, mapansin ho sila. Oh, ang gusto nito, sumasagot sa kanila. Kaso wala hong makuha sagot galing sa kanila. Kaya, iniisip nila, o sige, hayaan mo na, sirain natin sa mga ganitong bagay. Iba naman, hindi na naman naging epektibo yung paninira nila doon sa pabangag-bangag nila. O iba ulit. Hanggang nagmumukhang uto-uto na ho yung mga DDS. Pero kaya nila akong hantingin. Kasi may mga mercenary yan eh. Yung mga yan. Magaling, eksperto yan sila bangag. Oh. Ipagurgurgur na, kaya lang sila nahirapan sa akin. Dahil last year, nireport ko nga sila sa FBI. yung pinuntahan mo FBI, yung pinuntahan niyang FBI, mga kababayan, pinuntahan ko din ho yun eh. Oh. Ilang araw bago niya sabihin, ito ang FBI. Oh, nakalimutan ko na yung building na yun. Sino nakakatanda nun? After ng ilang araw, pinuntahan ko. Di naman FBI building yun.
Recorded na sila, nandyan, nakalagay yun sa 4 na kaso ko. Na ako, nakalagay doon, na si Lisa Tanas, ang Bangag Administration, dokumentado yan na ako ay kanilang ipapagurgur. Kaya ano sila, what do you call it? Nangingingi or nag-aalangan sila na pag nagurgur ako, sa Amerika, may batas, may ano talaga, mapaparusahan talaga sila. Kasi nilabas ko eh. Gaya nga nilalabas ko ngayon, breaking news ito, hindi na talaga ito biro-biro, gugurgurin ka, Inday Sara. Mga boss, sino naniniwala dito? Si Bip, ngayon baliktad na ho, binabaliktad nila, no? Si Inday Sara Duterte ang balak tegihin. Bakit to? Kasi si Inday Sara Duterte ang iniimbestigahan eh. So, baliktarin natin. Ibintang natin sa gobyerno. Ano? Samantalang kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, kay House Speaker Martin Romualdez, may narinig ho ba tayo na pagbabanta? Wala. Mas may narinig ho tayong pagbabanta doon sa ating Vice Presidente, mga kababayan. Gugurgurin ka, Day, gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng freedom, ng kalayaan, ng Tatakutin na din kayo. Pati kayo, gugurgurin na. Lahat na. injustice ng hustisya rather, at ayaw yung pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangag Jr., you have to speak up. Kayo mismo Tinabla lang ng INC yung sinasabi nyong injustice, yung rally for injustice. Galit na galit ka na din. mga brusko, alam nyo, ang mga negosyante na mga nagme-message sa akin, even guy from Forbes Park, from wherever, Marika, grabe ang sitwasyon sa Pilipinas, hindi sa takot kami. Ayaw na Kayo diyang mga nasa Pilipinas, totoo ba yung sinasabi nito na grabe ang sitwasyon sa Pilipinas? Kayong mga nasa Pilipinas, masasabi nyo ba na delikado ngayon ang Pilipinas o mas delikado nung panahon ng dating Pangulong Duterte na kapag ka ikaw payat, luwa ang mata, na pagkamalang kang adik ng isang lespo, yari ka. Baka etneb lang ang buhay mo. Di ba mas nakakatakot ho yun, mga kababayan? Ngayon, ganun ba ang nangyayari ngayon? Di ba wala namang ganun? Sabi ni Berador Vlog, parang nasusuka ako, Sir Mark, pag naririnig ko ang boses ng impactang nga. Sabi ni Lip Morgan, howdy Kwan, how are you doing tonight? Sino ba yun? Si Kwan, Sino pa? Sabi ni Shiro Kansaki, baka yung negosyanteng nakausap ni Bukeke, tulak. Tuloy pa natin. namin mawalan ng pangkabuhayan. Look at Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nandiyan sa nakaditine dyan sa Congress. Dati Nasa loob pa pala si Grijaldo? Nasa loob pa pala? Kung ganyan, nasa loob pa, tama lang siguro sa kanya yun. Kasi ang gagawin niya, maninira. Sasabihin na, inutusan po yan, pinilit po ako ni Congressman Dan Fernandez at pinilit po ako ni Congressman Abante na sabihin ko, ganito daw. Wala namang katotohanan. Tapos nung ipinapatawag na po sa Congress, pinapabalik para ipaliwanag yung sinasabi niya, wala na ho. Kung ano-anong alibay na ho ang sinabi. Di ho ba? police, Colonel, itong si Wilkins, dating PIDEA head, asa na ba? Sabi, sa January siya i-detain dyan. Diba? I don't know, wala pa tayong update. But anyway, eto na yung ginagawa sa inyo. Even police kayo. Pinapakulong kayo. And now, mga vloggers, diba? Mga vloggers, papadala dyan sa WAD committee. And now, Inday Sara, papagurgur nila. Sinungaling kasi yung mga vloggers ninyo eh. Nadamay sa iyo eh. Panay kayo gawa ng fake news. Kaya ngayon, ipapadala kayo. Mark Ramos, ikaw, di ka ba natatakot? Ako bakit ako matatakot? Pag pinatawag ako sa Congress, pupunta ako. Di ba? O kung medyo mahal ang pamasahe at medyo maaantala yung ginagawa ko dito. Papasok ako sa Zoom, pwede. Di ba? Bakit ka matatakot doon sa patawag ng Congress kung wala ka namang ginagawang mali? Palibhasa ho sila, mga kababayan, alam nila na simulat sa pool pa lang po, yung mga vloggers nila, puros po imbento at puro ho fake news ang ginagawa. Kaya ngayon ho, ngatog ang mga itlog.
Kesyo daw ho, yung pagpapatawag sa mga vloggers pag ano daw po, pagsupil sa kanilang mga karapatan. Ho, kung lumagay lang ho sila hanggang doon sa hindi sila lumalagpas sa kanilang karapatan, wala silang dapat ikatakot. Ano? Bakit ngayon mga nangangatog ang itlog ninyo? Bakit? Dahil masusupalpal kayo doon sa quad ko. Hindi pa ba malinaw sa inyo na pwede kayong gurgurin anytime, any moment? Dahil dito sa ating mga expose. Oo, ilang beses na, ang dami na hong taong tinakot, gugurgurin sila, wala pa din po. Hanggang ngayon po, yung sinasabi nila, speak up, lumabas kayo sa inyong bahay. Habang ako nandito sa Estados Unidos, kayo lang ang lumabas. Wala pa din hong sumusunod.